Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Sabado ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Ang pag-ibig niya ay magdinig sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito, upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maaasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing, kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap. Siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon na kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag, na 7 ibayo parang liwanag ng 7 araw
na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon, ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik na sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natapon nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tatayo na po ang lahat. Panginoon aming hukom, Haring nag-uutos ngayon, kaligtasay iyong ihatol. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Tayo po ay nasa huling araw ng unang linggo ng panahon ng Adbyento. At mamayang gabi ating masasaksihan ang pagsisindi ng ikalawang kandila sa ating korona ng Adbyento. Kaya bago po natin ulit ipagpatuloy ang ating paglalakbay, atin po munang balikan ang ilan sa mga iniwan mga salita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Ito ay tungkol doon sa isang kapitang Romano na nakiusap kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin na may sakit. Isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus at kinilala si Jesus. At nanalig na napakahalaga para sa isang tao na magtaglay ng pananalig o pananampalataya sa bawat pagdulog o paglapit natin sa ating Panginoon. Noong Martes, ang sabi ni Kristo nang kanyang harapin ang mga alagad niya. Sabi niya, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Naririnig ninyo ang mga nais na marinig ng mga sinauna pang mga tao. So mapalad tayo na tayo ay nakakapakinig, nakakadalo sa misa. No? Sana, sabi ko nga nung Martes, no? Makita natin ito sa ating mga sarili na higit tayong mapalad dahil nakakapagsimba tayo, walang nagbabawal sa atin, hindi tayo natatakot na lumabas, maglakad, papunta dito sa simbahan. Mayroong mga lugar na hanggang ngayon pinipersecute ang mga naniniwala kay Kristo, pinagbabawalan na magkaroon ng misa, magpahayag ng mabuting balita. So sana magkaroon tayo ng ma-appreciate natin yung kalayaan natin na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, nang makita niya yung napakaraming tao na sunod sa Kanya, ang sabi po sa ating Ebanghelyo, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kaya sa pamamagitan ng 3 piraso o mga tinapay at isda, napakain niya ang napakaraming tao at mayroon pang naipon. Nung Huwebes, ang sabi ni Kristo at paalala niya sa atin lahat, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, marami sa atin, tumatawag lang kapag may kailangan. Tumatawag kapag may sakit, kapag may problema, pero pagdating sa usapin ng sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? Dahil malinaw na sinabi, yun lamang ang makakasunod o makakapasok sa kaharian ng langit. Kahapon Biyernes, muli ang paalala niya sa pamamagitan ng kwento ng pagpapagaling sa 2 bulag na sunod ng sunod din kay Kristo. At sinasabing maawa siya, maawa si Jesus sa kanila. At yung tanong, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? At dahil din sa kanilang pananalig, ang sabi ni Kristo, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. So kung anong ating iniisip, kadalasan, yun ang atin pong kinahahantungan. Kaya pag sinabi mong kaya mo, kaya mo. Pag sinabi mong hindi mo kaya, magmumukmuk ka lang talaga. Ngayon, paalala sa atin ni Kristo, magdasal tayo. Hilingin natin sa Panginoon
na magpadala. No? Sabi dito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. So, napakaraming kailangan bahaginan o hatiran ng mabuting balita. Hindi ko alam kung ilan ang nakikisa sa atin sa online, no? Nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa. Pero lahat tayo ay may misyon, lahat tayo ay inaanyayahan na tumugon sa paanyayang ito na maghatid at magpahayag ng mabuting balita. Hindi ko alam kung tatanggapin ba ninyo yung challenge o sasabihin ninyong iba na lang, sila na lang. Kasi tayo, na sabi ko nga, mapalad tayo dahil nakaka-attend tayo ng misa. Pero may kanya-kanyang dahilan yung mga tao kung bakit hindi nakakadalo sa misa. Pero hindi yun, yung sa atin na sitwasyon, hindi ito maging daan na para bang ipagmamalaki natin o magmamataas tayo dahil sa atin pong kalayaan na makapagsimba. Pero yung iba may sakit, yung iba sadyang bawal sa kanilang lugar. So, nagdarasal tayo, pero baka isa kayo sa tinatawag ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita. It's never too late to respond sa panawagan. Huwag niyong sasabihin, matanda na ako. Kasi kadalasan sa nagsisimba sa umaga, matatanda na. No? Either wala na kayong magawa sa bahay, retired na kayo, pero meron pa kayong magagawa pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita. So, huwag naman ding, yung parang lagi tayong may excuse. Nung bata pa tayo, ang dami nating excuse kasi busy sa trabaho, busy sa kung ano-ano. Ngayong matanda na, sasabihin naman, matanda na, mahina na kami, pagod na kami. So, pero yun nga po, sabi, magdasal tayo. Kailangan natin ng mga papalit din naman sa atin dahil paano pag nawala na ito, mga DMI na ito, sinong papalit sa inyo? Nag-uubuhan na kayo. Hintay na lang ba natin maubos ang lahi ninyo? Hindi, wala nang DMI. So may ganun po na panawagan. Dapat alam din natin yun na ihahanda din natin yung mga susunod sa atin para isang araw, pag tinawag tayo ng Panginoon, tuloy pa rin ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi ko alam kung sinong naabutan ninyong pari dito. Mayroon pang yung building natin, nakapangalan pa kay Pajarillo. Tama ba? Hindi ko na siya naabutan. Pero nawala siya dito, may pumalit. Hanggang ngayon, ako, and I'm sure, may papalit din sa akin at mawawala din ako dito. Kaya kailangan din na ihanda. Sana sa panahon natin, magkaroon ng bukasyon dito. Magkaroon ng madre, magkaroon ng pare. Kaya kung mayroong mga sa inyo, yung mga anak ninyo na gustong mag-aral ng seminaryo, huwag niyong pigilan. Huwag kayong maging hadlang para sila ay makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi imagine ninyo, halimbawa alam po, kung wala ng pare, paano tayo magsisimba dito? Paano tayo magmimisa? So, kailangan din natin yung iniisip. Concern nyo din dapat yon. Concern ng community o ng parish na dapat mayroon tayong huhubugin na papalit para sa panahon na tayo po ay tatawagin na ng Panginoon. Amen?
Inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapagpahatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, kang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapad. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.